tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa positibong pananaw at espiritualidad. Unahin muna natin ang positibong pananaw. Ano nga ba ang positibong pananaw? Ang positibong pananaw ay imbis na isipin ang iyong problema na gumugol sa isip mo, mas isipin natin ang 1,000 pagpapala na ipinagkakaloob sa iyo. At dapat alisin natin at pawiin natin ang katagang pagsuko. Piliin nating labanan ang iyong problema at laging isaalang-alang na ang Diyos ay laging gabay natin sa anumang problema. At atin namang pakinggan ang ipapahayag ni Zarina Gaston. Maraming salamat, Faith. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung ano ang espiritualidad. Ano nga bang espiritualidad? Ang espiritualidad ay ang pagkakaroon ng makadiyos na pamumuhay. Ito ay may papakita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos na nakasulat sa Biblia. Tulad ng pagdarasal, dito sinusubukan ng mga tao na magkaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Ngayon naman ay pakinggan natin ang pamamahagi ng mga ibang miyembro. Amin naging problema ay noong 2013 nag-abroad si Mama at pagkalipas ng 8 buwan, may bagay na hindi nakapag-intindihan kaya matindi ang away nila Mama at Papa. Hanggang sa nagpasya si Mama na hiwalayan si Papa. 2 taon na wala silang komunikasyon. Nung umuwi si Mama galing abroad, inayos sila ng uncle ko dahil mahal kami ni Mama. Kaya nagkaayos sila ni Mama at Papa kaya nagkaayos sila dalawa. Pasalamat naman ako sa Panginoon at simula noon hanggang ngayon ay okay ang pamilya namin. Ang may papayo ko lang, pag nag-away kayong mag-asawa ay hindi hiwalay ang solusyon kasi ang mga anak ay magiging kawawa kasi lahat ng bagay makukuha sa magandang usapan. July 19 nang sabi sa akin ng aking ama, bibilhan niya ako ng cellphone. Masayang-masaya naman ako kaya hinintay ko ito. Kaso hindi niya ako nabilihan. Gipit na gipit kasi siya kaya hindi na lang ako nagpabili. Dahil siya ay may problema. Ang may papayo ko lang, pag may problema, huwag nang sabihin sa anak na bibilhan mo siya ng cellphone. Dahil pag hindi mo ito nabilihan, kakasakit sa damdamin ng iyong anak. Ngayon naman ay pakinggan natin ang isang talata sa Biblia na ipapahayag ni Apple John de la Cruz. Opo, si Apple John de la Cruz may rong kagandahang plano para sa iyo isikap upang maisip katuparang Jeremiah 29, versikulo 11. Huwag mawalan ng pag-asa sa panahon ng problema na kinakaharap at maging positibo.